1,000 tusok, 1,000 luhang pait. Habang tinitiis ko ang hilab ng tiyan, ang asawa ko ay nagpapakasal sa iba, suot ang traheng pinuyat ko ng 3 gabi. Tinapon ako ng mga ilustre na parang basahang marumi at duguan. Ngunit ang telang hinamak niyo, ang magiging lubid na sasakal sa inyong dangal. Mabubuhay ba ako para sa aking mga anak o lalamunin ng puot? Ibigay mo na sa kanya ang envelope na yan, Demetrius. Huwag kang mag-alangan. Pagkatapos niyang iabot ang traje de boda ni Amalia, wala na tayong kailangan sa kanya. Isang hamak na mananahi lang siya na ginamit natin para maisalba ang dangal ng ating kumpanya. Ang boses na yon ni Doña Consolacion ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo ng Marangyang Hotel. Sa labas ng pintuan ng Suite 808, nakatayo si Flor. Hawak ang isang malaking kahon na naglalaman ng kaniyang pinakamahalagang obra. Ang kaniyang mga daliri na puno ng sariwang sugat at tusok ng karayom mula sa 3 araw na walang tulog ay nanginginig. Sa loob ng 7 buwan, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang kambal na pintig sa loob ng kanyang sinapupunan at ang pangako ng kanyang biyenan na ang paghihirap na ito ang magbibigay ng magandang kinabukasan sa kanyang mga anak. Dahan-dahang itinulak ni Flor ang pinto. Umaasang ang narinig niya ay isa lamang masamang panaginip na dala ng kaniyang matinding pagod. Ngunit ang eksenang bumungad sa kanya ay mas masahol pa sa kamatayan. Sa gitna ng silid na puno ng mababangong rosas, nakatayo si Demetrius, ang lalaking pinangakuan siya ng habambuhay na pag-ibig sa harap ng dambana. Nakasuot ito ng mamahaling tuksido at sa harap niya ay isang magandang babae na nakasuot ng isang pamilyar na disenyo. Iyon ang gown na tinapos ni Flor. Ang bawat borda ng perlas at bawat lupi ng sutla ay kaniyang pinaghirapan habang iniinda ang pamimitig ng binti at ang bigat ng kaniyang tiyan. Ngayon, ang obrang iyon ay suot ni Amalia, ang anak ng pinakamayamang negosyante sa bansa. Habang masayang hinahaplos, ni Demetrius ang pisngi nito. Demetrius, ang tawag ni Flor ay halos isang bulong, isang pagsusumamo na sana ay lumingon ang asawa niya at sabihing nagkakamali lang siya ng nakita. Ngunit nang humarap si Demetrius, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, ang malamig na titig nito ang bumasag sa huling piraso ng puso ni Flor. Ang kahon na bitbit niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga kamay. Bumagsak ito sa sahig nang walang kalatis, ngunit sa pandinig ni Flor, tila ito ay isang pagsabog na wumasak sa kanyang buong mundo. Humakbang paitaas si Doña Consolacion. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa marmol na sahig. Walang pasintabi niyang sinampal si Flor ng napakalakas, dahilan upang mapalingaling ang mukha ng buntis na babae. "How dare you come here and ruin this moment?" Bulyaw ng matanda. Ang kanyang muka ay puno ng pandidiri. "You are just a gold digger, Flor. Akala mo ba talaga ay tatanggapin ka namin? Ginamit lang namin ang talento mo dahil ikaw lang ang may kayang gumawa ng ganitong disenyo sa murang halaga. Now, sign these annulment papers and leave. Huwag mong ipahiya ang pamilya ilustre kung ayaw mong mabulok sa kalsada kasama ang mga anak mo." Naramdaman ni Flor ang unti-unting pagmamanhid ng kanyang mga binti. Ang init ng kanyang mga luha ay humahalo sa lamig ng aircon ng hotel. Ngunit may mas matinding sakit na nagsimulang gumapang mula sa kanyang balakang patungo sa kanyang puson. Isang matalas na hilab, isang babala na ang kanyang mga anak ay hindi na kayang tiisin ang pait na nararamdaman ng kanilang ina. "Demetrius, ang mga anak natin." Pagsusumamo ni Flor, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang malaking tiyan habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang napaluhod sa sahig. Tumingin si Demetrius sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Amalia, bago muling ibinaling ang tingin kay Flor. "I'm sorry, Flor.
But I need to choose my family's legacy. Hindi ka kailanman magiging sapat para sa akin. Kasabay ng mga salitang iyon, naramdaman ni Flor ang isang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang mga hita. Nababasa ang kanyang lumang bestida at humahalos sa malamig na sahig. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim, ngunit ang huling imaheng nakita niya ay ang pagtalikod ng kanyang asawa upang alalayan si Amalia palayo sa kanya. Na tila ba siya ay isang maruming mantsa na kailangang iwasan. Bakit ang mga kamay na dati ay humahaplos sa aking tiyan nang may pagmamahal ay siya ring kamay na bumasag sa aking pagkatao sa gitna ng aking pinakamahina na sandali? Ilabas niyo ang babaeng yan. Huwag niyo siyang hayaang madumihan ang sahig ng hotel. May mga VIP na darating. Ang boses ng security head ay tila kulog na bumibingi sa pandinig ni Flor, habang nararamdaman niya ang magaspang na kamay ng mga gwardya na humahawak sa kanyang mga braso. Kinaladkad siya ng mga ito na parang isang basurang itinapon pagkatapos pakinabangan. Ang bawat hakbang palayo sa suite 808 ay tila pagpunit sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa makinis na marmol, iniiwan ng isang bakas ng tubig at dugo na mabilis ding pinunasan ng mga utility staff na tila ba diring-diri sa kanyang presensya. Nang marating nila ang dulo ng lobby, marahas siyang itinulak palabas. Bumagsak si Flor sa semento, eksakto sa sandaling bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang lamig ng kalsada ay gumapang sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa kanyang puso. Sa harap niya, ang mga dambuhalang pintuang salamin ng hotel ay nagsara, naghihiwalay sa kanya mula sa kanyang asawa, at sa mundong akala niya ay kanya rin. Sa loob, tanaw niya ang malalaking chandelier na nagbibigay ng gintong liwanag, habang sa labas, ang tanging liwanag na mayroon siya ay ang kidlat na paminsan-minsang gumuguhit sa madilim na langit. Diyos ko, maawa kayo, ang mga anak ko. Ang kanyang tinig ay halos lunurin ng ingay ng ulan. Ang kanyang kamay ay pilit na kumakapit sa kanyang tiyan na tila sinusubukang protektahan ang dalawang buhay sa loob mula sa bagsik ng mundo. Isang lumang jeepney ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang tunog ng makina nito ay tila isang paghingal sa gitna ng katahimikan. Isang mamang trooper na may suot na kupas na t-shirt ang mabilis na bumaba at lumapit sa kanya. Hindi alintana ng matanda ang pagkabasa sa ulan, agad nitong inalalayan si Flor. Naku, Ineng! Manganganak ka na yata. Halika, sasamahan kita sa pinakamalapit na lying-in. Sa loob ng karag-karag na jeep, habang ang bawat lubak sa kalsada ay nagbibigay ng matinding kirot sa kanyang katawan, ang tanging nakikita ni Flor sa kanyang isipan ay ang mukha ni Demetrius, habang suot ng ibang babae ang kanyang pinaghirapang trahe de boda. Ang bawat pag-alon ng sakit sa kanyang puson ay tila paalala ng bawat pangakong napako, ng bawat pangarap na tinahi niya sa loob ng 5 taon na ngayon ay nagkapira-piraso na. Narating nila ang isang maliit at lumang tramsa, ang amoy ng antiseptic at ang mahinang liwanag ng mga bumbilyang kumukurap-kurap ang bumungad sa kanya. Walang marangyang kagamitan, walang espesyalistang doktor, tanging ang init ng palad ng isang matandang komadrona ang nagbigay sa kanya ng lakas. Sige pa, Flor, isang ire pa, para sa mga anak mo. Ang utos ng komadrona ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Sa bawat pagsigaw ni Flor na puno ng pait, tila inilalabas niya ang lahat ng puot na kaniyang nararamdaman. Wala siyang ibang katuwang kundi ang kaniyang sarili. Wala ang kaniyang asawa upang hawakan ang kaniyang kamay. Wala ang biyena na nangakong mag-aalaga sa kanya. Sa gitna ng isang malakas na dagundong ng kulog, isang manipis at ginitlang iyak ang pumailan lang sa silid. Sinundan ito ng isa pa. 2 sanggol, isang lalaki at isang babae. Nang ilapag ng komadrona ang mga bata sa kaniyang dibdib, naramdaman ni Flor ang isang uri ng pag-ibig na hindi niya akalaing posible.
Ang kanilang maliliit na kamay ay tila humahawak sa kaniyang buhay, pinupuno ang mga butas sa kanyang puso. Lito, Lina, ang bulong niya habang hinahalikan ang kanilang mga noo. Sa sandaling iyon, ang hapon ng kaniyang katawan ay tila naglaho, pinalitan ng isang matigas na determinasyon. Ngunit ang katahimikang yun ay mabilis na nabasag. Ang nurse na pumasok sa silid ay may hawak na isang lumang tablet. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala habang nakatingin kay Flor. "Mrs., kailangan niyo pong makita ito," ang sabi ng nurse sa mahinang boses. Sa screen, bumungad ang isang news report na mabilis na kumakalat sa social media. Isang official statement mula sa pamilya Ilustre. Ang kanilang mga larawan ay nakapost kasama ang isang headline na tila isang lason na kumalat sa kanyang sistema. Inabandona ng asawa ni Demetrius Ilustre ang kanyang pamilya para sa kanyang lihim na kalaguyo. Ang pamilya Ilustre ay humihingi ng privacy sa gitna ng masakit na katotohanan ito. Napahigpit ang hawak ni Flor sa kumot. Hindi lang nila kinuha ang kanyang dangal, kinuha rin nila ang kanyang pangalan at ginawa siyang kontrabida sa sarili niyang buhay. Ang kanyang mga luha, na kanina ay para sa kanyang mga anak, ay muling naging luha ng matinding puot. Paano ko ipagtatanggol ang aking sarili kung ang buong mundo ay naniniwala na sa kasinungalingang binuo ng mga taong pinagkatiwalaan ko? Ang layo ng narating ng lumang bus na sinakyan ni Flor ay tila hindi pa rin sapat upang takasan ang amoy ng lason ng Maynila. Sa bawat pag-ikot ng gulong sa mabatong kalsada ng Ilocos, nararamdaman niya ang unti-unting paglayo ng kaniyang hininga sa mga alaala ng suite 808. Yakap-yakap niya ang dalawang sanggol na baluot lamang ng manipis na kumot, ang kaniyang tanging kayamanan sa gitna ng kawalan. Ang bawat iyak ni Lito at Lina ay tila mga munting kutsilyo na humihiwa sa kaniyang pagkatao. Nagpapaalala na wala siyang maibibigay sa kanila, kundi ang kaniyang luha at isang pangalang dinungisan ng iba. Bumaba si Flor sa dulo ng isang baryo kung saan ang tanging maririnig ay ang bulong ng hangin sa mga puno ng kawayan. Ang kaniyang mga binti ay nanginginig sa matinding pagod at ang kaniyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Sa gitna ng kalsada, natanaw niya ang isang maliit na bahay na gawa sa matibay na kahoy at kawayan. Mula sa loob nito, maririnig ang isang ritmikong tunog. Ang pag-untog ng kahoy sa mga sinulid, isang tunog na tila tumitibok kasabay ng puso ng lupa. Isang matandang babae na may mapuputing buhok at mga matang puno ng karunungan ang lumabas mula sa silong. Iyon si Lola Saling. Nang makita niya ang hitsura ni Flor, maputla, duguan ng laylayan ng damit at may bitbit na dalawang sanggol. Hindi siya nagtanong. Hindi niya hinanap ang asawa ni Flor o ang kaniyang mga dokumento. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang isa sa mga sanggol. "Halika, anak. Pumasok ka. Dito sa ilalim ng aking bubong, walang sino mang makakasakit sa inyo," ang malumanay na sabi ni Lola Saling. Sa loob ng bahay, ang amoy ng sariwang sinulid at nilagang luya ay tila isang mainit na yakap. Inihiga ni Lola Saling si Flor sa isang malinis na banig. Sa loob ng ilang araw, ang matanda ang nagsilbing ina at nurse ni Flor. Pinakain niya ito ng mainit na sabaw at nilinisan ang kaniyang mga sugat. Ngunit ang sugat sa puso ni Flor ay tila ayaw maghilom. Madalas siyang nakatulala sa bintana, pinagmamasdan ng mga bituin at tinatanong ang langit kung bakit naging ganoon kalupit ang tadhana. Isang gabi, habang umiiyak sina Lito at Lina dahil sa gutom at si Flor ay nakalubog sa kaniyang sariling kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang kamay sa kaniyang balikat. "Flor, ang buhay ay tila isang habi ng Inabel," simula ni Lola Saling habang inaayos ang kanyang lumang tinalian na kahoy na panghabi. "May mga sinulid na madilim, may mga sinulid na masakit sa mata. Ngunit kung hindi mo gagamitin ang mga madidilim na kulay na yon, hindi mabubuo ang isang magandang disenyo. Huwag kang susuko
dahil lang sa ang sinulid mo ngayon ay punit-punit. Dahan-dahang iniabot ni Lola Saling kay Flor ang isang shuttle, ang kahoy na nagdadala ng sinulid sa pagitan ng mga hanay ng tela. Habiin mo ang iyong hinaharap, anak. Huwag mong hayaang ang ibang tao ang humawak ng iyong tadhana. Hinawakan ni Flor ang makinis na kahoy. Sa sandaling iyon, tila may kuryenteng gumapang sa kanyang mga daliri. Ang sining na dati ay ginamit niya upang paglingkuran ang mga ilustre, ngayon ay naramdaman niya bilang isang sandata. Isang paraan upang mabuhay, isang paraan upang bumangon. Tumayo si Flor, pinunasan ang kanyang mga luha at kinuha ang kanyang mga anak. Simula ngayon, Lola Saling, hindi na ako iiyak para sa taong kumuha ng lahat sa akin. Iiyak ako dahil sa saya na makikita nila ang aking pagbangon. Lumipas ang ilang buwan ng katahimikan hanggang sa isang hapon, isang hindi kilalang lalaki na nakasuot ng simpleng barong ngunit may matalas na tingin ang bumaba mula sa isang itim na sasakyan sa bungad ng baryo. Huminto siya sa isang maliit na tindahan at nagpakita ng isang litrato. Nakita niyo ba ang babaeng ito? Balita ko ay may kasama siyang kambal na sanggol. May mahalagang mensahe ang pamilya ilustre para sa kanya. Ang tanong ng lalaki sa tindera, sino ang lalaking ito na naghahanap kay Flor? At dala ba niya ay pag-asa o isa na namang patibong mula sa pamilyang pilit niyang tinatakasan? Ang tunog ng ababelan, ang tradisyonal na kagamitan sa paghahabi, ay naging kumpas ng buhay ni Flor sa loob ng 5 taon. Hindi na ito isang ingay lamang para sa kanya. Ito ay naging awit ng kanyang pagbangon at pintig ng kanyang puso. Sa bawat paghila niya sa kahoy na pang-ipit at sa bawat pagdaan ng sulyap sa mga makukulay na sinulid, tila hinahabi rin niya ang mga pira-pirasong dangal na dinurog ng pamilya ilustre noong gabing iyon sa Maynila. 5 taon na ang lumipas, ngunit ang pilat sa kanyang kaluluwa ay kasing linaw pa rin ang mga disenyo sa telang inabel na kaniyang ginagawa. Hindi naging madali ang buhay sa lalawigan. Sa umaga, makikita si Flor sa gitna ng bukirin, nakikipagsabayan sa init ng araw upang magtanim at mag-ani ng mga halamang pangkulay sa sinulid. Sa gabi, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang gasera, doon siya bumabalik sa sining na kaniyang minahal, ngunit ngayon, hindi na siya nagtatahi para sa ibang tao. Nagtatahi siya para sa kaniyang 2 anghel. Nanay, tingnan mo po, natapos ko na ang pag-aayos ng mga asul na sinulid. Ang masayang boses ni Lina ang bumasag sa kaniyang malalim na pag-iisip. Napatingin si Flor sa kanyang anak na babae. Sa edad na 5, si Lina ay tila isang munting bersyon niya. Matiyaga, mapagmahal, at may mga matang laging kumikinang sa tuwa. Sa kabilang dako naman ng maliit na silid, abala si Lito sa pagpapatuyo ng mga telang bagong kukulayan. Si Lito ang kaniyang tagapagtanggol. Sa murang edad, tila nararamdaman nito ang bigat na pinapasan ng kanyang ina. Kaya naman laging itong handang tumulong sa anumang mabibigat na gawain. Salamat, anak. Napakagaling niyo talaga ni Lito. Ang malambing na tugon ni Flor habang hinahaplos ang buhok ng anak. Sa bawat haplos na yon, nararamdaman ni Flor ang isang uri ng takot na laging nakabuntot sa kanya. Paano kung mahanap sila ng mga ilustre? Paano kung bawiin ang kanyang mga anak? Upang maprotektahan ang kanyang pamilya, nagdesisyon si Flor na magtago sa likod ng isang pangalan. Ang mga obra niyang ipinapadala sa isang maliit na butik. Sa vegan ay hindi na nakapangalan sa kanya. Ginamit niya ang pangalang Diwa. Ang mga disenyo ni Diwa ay nagsimulang gumawa ng ingay sa social media. Ang pagsasama ng modernong hiwa ng damit at ang matibay na telang inabel ay naging paborito ng mga taong naghahanap ng tunay na sining. Hindi alam ng mga mamimili na ang bawat tahi ay may kalakip na panalangin at bawat kulay ay simbolo ng isang masakit na nakaraan. Isang hapon, habang naglilinis si Flor ng kanilang maliit na hapagkainan, isang puting sobre ang iniabot sa kanya ni Lola Saling.
Floor, may dumating na naman. Katulad ng dati, walang nakalagay na pangalan ng nagpadala. Dahan-dahang binuksan ni Flor ang sobre. Sa loob nito ay may isang maikling sulat at isang halaga ng pera. Para sa edukasyon ng kambal, ang tanging nakasulat sa isang formal na sulat kamay. Ito na ang pang-anim na taon na nakakatanggap siya ng ganitong suporta. Noong una ay tinanggihan niya ito, ngunit sa bawat pagkakataon, ang perang ito ang sumasalba sa kanila sa panahon ng matinding pangangailangan. Sino ang taong ito na tila laging nakabantay sa kanila mula sa malayo? Posible bang may isang ilustre na mayroon pa ring konsensya? O ito ay isang pain upang muli siyang bitagin? Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang kambal, narinig ni Flor ang paghinto ng isang sasakyan sa di kalayuan. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga tricycle sa kanilang baryo. Ito ay isang maayos at tahimik na makina. Sumilip si Flor sa siwang ng kanilang dingding na kawayan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang anino ng isang lalaki ang nakatayo sa tapat ng kanilang bakod. Nakatingin sa kanilang maliit na bahay nang may kalungkutan na tila ba mayroon itong gustong sabihin ngunit hindi magawa. Nang tangkain ni Flor na buksan ang pinto upang harapin ang estranghero, mabilis na tumalikod ang lalaki at sumakay sa kaniyang sasakyan. Iniiwan ang isang ulap ng alikabok at 1,000 katanungan sa isipan ni Flor. Ang bawat hibla ng sinulid na dumadaan sa mga daliri ni Flor ay tila may dalang sariling kwento. Sa loob ng maliit na silid na ginawa niyang workshop sa likod ng bahay ni Lola Saling, ang hangin ay laging amoy, sariwang tina, mula sa mga balat ng puno at talulot ng mga bulaklak. Dito, ang tatak na sinag ay hindi lamang isang negosyo. Ito ang kaniyang pag-asa, ang kaniyang liwanag, pagkatapos ng mahabang gabi ng kawalan. Nanay, ang ganda po ng kulay na ito. Tila po ito hiram sa kulay ng langit bago lumubog ang araw. Ang paghanga ni Lina habang hawak ang isang piraso ng telang sutla na may gradasyon ng kahel at lila. Ngumiti si Flor, isang ngangiting hindi na puno ng pait, kundi ng isang tahimik na tagumpay. Iyan ang kulay ng pag-asa, Lina, at ang bawat tahi na ginagawa natin ay isang hakbang patungo sa buhay na walang sinuman ang makakakuha sa atin. Habang ang sinag ay unti-unting nakikilala sa mga piling lupon ng fashion sa vegan at maging sa Maynila, ang misteryosong designer na si Diwa ay naging paksa ng mga usap-usapan. Walang nakakaalam kung sino siya, ngunit ang kanyang mga gawa ay tila may kaluluwa. Isang bagay na hindi kayang tahiin ng mga dambuhalang makina sa malalaking pabrika. Sa kabilang dako ng bansa, sa gitna ng ingay at polusyon ng Makati, ang atmosfera sa loob ng boardroom ng Illustre Fashion Group ay kasing lamig ng yelo. Nakaupo si Doña Consolacion sa kabisera ng mahabang mesa. Ang kanyang mga daliri na puno ng dambuhalang hiyas ay mayayamot na tumatambol sa ibabaw ng makintab na kahoy. Anong ibig mong sabihin na wala tayong bagong konsepto para sa nalalapit na fashion gala? Ang boses ng matanda ay pumailan lang, puno ng pait at pag-uutos. Demetrius, binigay ko sa iyo ang lahat ng resources. Amalia, ang pamilya mo ang nagpopondo sa kumpanyang ito. Bakit ang mga benta natin ay bumabagsak? Napayuko si Demetrius. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng 5 taon nilang pagsasama ni Amalia. Ang kumpanya nila ay parang isang magandang bahay na kinakain na ng anay mula sa loob. Wala na ang kislap, wala na ang sining. Ang lahat ay naging mechanical at tuyot. The market is looking for something organic. Something with a story, Mama. Ang mahinang paliwanag ni Demetrius. Lahat ng inilalabas natin ay mukhang luma at paulit-ulit. Marahas na inihagis ni Amalia ang kaniyang mamahaling designer, bag sa mesa. Don't blame my family's funding, Demetrius. Baka ang problema ay nasa iyo. You lost your touch the moment you chose to be safe. At ikaw, Doña Consolacion,
Kung hindi tayo makakahanap ng bagong mukha para sa ilustre, baka bawiin na ng daddy ko ang mga shares namin. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumasok ang isang assistant na may dalang isang tablet. Ma'am, sir, mayroon pong isang umuusbong na brand mula sa norte. Sinag ang pangalan. Ang kanilang designer na si Diwa ay nagiging viral dahil sa kakaibang paggamit ng Inabel. Sinasabi ng mga critics na ito ang soul of Philippine fashion na matagal na nating nawawala. Nang makita ni Doña Consolacion ang mga larawan sa screen, ang kaniyang mga mata ay nanliit. Mayroon sa mga linyada ng tahi at sa pagpili ng kulay na tila humahaplos sa kaniyang memorya. Isang memorya ng isang babaeng itinapon niya sa ulan, 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit agad niyang iwinaksi ang kaisipang iyon. Para sa kanya, si Flor ay isa lamang basahan na wala ng silbi. I don't care who this diwa is, ang malamig na utos ni Doña Consolacion. Kung hindi natin sila kayang bilhin, kopyahin niyo ang estilo nila. Gawin niyo ang lahat upang ang sikat ng sinag na yan ay maging bahagi ng ilustre. Hindi tayo papayag na isang hamak na probinsyana ang magpabagsak sa ating pangalan. Hindi alam ng pamilya ilustre na ang apoy na sinusubukan nilang nakawin ay ang mismong apoy na susunog sa kanilang mga maskara. Isang gabi, habang nag-aayos si Flor ng kaniyang mga gamit, nakatanggap siya ng isang email mula sa organizers ng Philippine Heritage Fashion Gala. Ito ang pinakamalaking entablado sa bansa. Isang imbitasyon para kay Diwa upang maging main feature ng event. Tumingin si Flor sa kaniyang mga kamay na may mga peklat ng karayom at pagkatapos ay sa kaniyang mga anak na mahimbing na natutulog. Alam niyang ang pagtanggap sa imbitasyong ito ay nangangahulugan ng paglabas mula sa anino. Ito ang sandaling kailangan niyang harapin ang mga demonyo ng kaniyang nakaraan. Tatayo ba ako sa harap nila bilang biktima o bilang ang liwanag na maglalantad sa kanilang kadiliman? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan patungo sa katimugan ay tila isang mabigat na hakbang pabalik sa isang libingan ng mga alaala. Sa loob ng sasakyan, tahimik na nakatingin si Flor sa nagbabagong anyo ng paligid mula sa luntiang bukirin ng Ilocos patungo sa nagtataasang gusali at makapigil hiningang usok ng Maynila. Hindi na siya ang babaeng luhaan na lumisan 5 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang suot ay isang modernong terno na gawa sa pinong telang Inabel, kulay abo, na tila langit bago ang isang malakas na bagyo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mukha na bagaman may bakas ng hirap, ay puno ngayon ng isang hindi matitinag na kapangyarihan. Nanay, bakit po tayo narito sa malaking lungsod? Ang tanong ni Lito, habang nakadikit ang kaniyang maliit na ilong sa salamin ng sasakyan, manghang-mangha sa mga kumukutitap na ilaw ng syudad, hinawakan ni Flor ang kamay ng anak. Ang kaniyang haplos ay kasing lambot ng seda, ngunit ang kaniyang hawak ay kasing tibay ng bakal. Narito tayo upang bawiin ang isang bagay na matagal nang nawala sa atin, anak. Huwag kayong matakot dahil ang liwanag ng ating sinag ang gagabay sa atin. Pagdating sa kanilang pansamantalang tutuluyan, isang penthouse sa isang marangyang hotel na hindi kalayuan sa kuta ng mga ilustre, humarap si Flor sa salamin. Hindi niya halos makilala ang babaeng nakatingin sa kanya. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, wala na ang balikat na laging nakayuko dahil sa bigat ng pangaapi. Ang kanyang mga kamay, bagaman may mga peklat pa rin ng karayom, ay tila mga kamay na ngayon ng isang reyna na handang magdikta ng sarili niyang kapalaran. Isang hapon, nagpasya si Flor na maglakad-lakad sa tapat ng lumang mansyon ng mga ilustre. Hindi siya pumasok, nanatili lamang siya sa kabilang panig ng kalsada, sa ilalim ng anino ng isang malaking puno. Pinagmasdan niya ang matatayog na bakal na pinto, ang malawak na hardin na dati ay kanyang nililinis, at ang balkon kung saan madalas siyang kutsain ni Doña Consolacion. Doon niya napansin ang isang bagay, ang dambuhalang pader ng mansyon
na dati ay tila hindi matitibag, ay mayroon ng isang malaking bitak na gumagapang mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang mga pintura ay nagsisimula ng magtuklap at ang mga halaman ay tila hindi na gaanong naalagaan. Ang mansyon ay tila isang magandang bangkay na pilit na binibihisan ng luho upang itago ang kaniyang pagkabulok. Tila ang inyong dangal ay katulad ng pader na ito, Doña Consolacion. Ang bulong ni Flor sa kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot. Maganda sa paningin mula sa malayo, ngunit marupok at guguho sa isang munting pagyanig. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang lumabas mula sa mansyon. Huminto ito sa tapat ng kalsada dahil sa traffic. Bahagyang bumukas ang bintana sa likuran at doon ay nakita ni Flor ang pamilyar na profile ni Demetrius. Nakatingin ito sa labas. Ang kanyang mga mata ay tila walang buhay at nakatuon sa kawalan. Ilang metro lamang ang layo nila sa isa't isa, ngunit ang distansya ng kanilang mga mundo ay kasing layo na ng langit at lupa. Saglit na nagtama ang kanilang paningin. Naramdaman ni Flor ang pagtigil ng pintig ng kaniyang puso. Isang matinding kuryente ng sakit at galit ang gumapang sa kaniyang sistema. Ngunit hindi siya lumingon palayo. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kaniyang mukha ay kasing tigas ng estatwa. Kumunot ang noo ni Demetrius. Tila may pilit na inaalala. Tila may isang anino ng nakaraan na biglang dumaan sa kaniyang isipan. Ngunit bago pa man niya makilala, ang babaeng nakatayo sa ilalim ng puno. Umandar na ang sasakyan at mabilis na naglaho sa kalsada. Hindi mo ako makikilala, Demetrius, dahil ang babaeng pinatay niyo 5 taon na. Ang nakalilipas ay hindi na ang babaeng tatapos sa inyong kasinungalingan. Ang bawat sulok ng marangyang ballroom ng Grand Hyatt Manila ay puno ng ginto at kristal. Ngunit para kay Flor, ang bawat kinang ay tila isang matalim na bubog na nagpapaalala sa kanya ng huwad na buhay ng mga ilustre. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at alak, hinaluan ng mapanlinlang na mga ngiti ng matataas na lipunan. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang pamilya ilustre. Si Doña Consolacion na nakasuot ng itim na gown na puno ng dambuhalang alahas. Si Amalia na halos magningning sa kanyang tilaray ng ayos. At si Demetrius na bagaman nakangiti ay bakas ang pagod sa kanyang mga mata. Mga kaibigan, mga panauhin, ang boses ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Puno ng pagmamalaki na tila ba siya ang may-ari ng buong mundo. Ngayong gabi, hindi lang namin inilulunsad ang aming bagong koleksyon na Ang Simula. Ipinapakita rin namin sa inyo ang bunga ng paghihirap at henyo ng aking anak na si Demetrius. Ang bawat tahi ay simbolo ng aming legacy. Nagsimulang dumaan ang mga modelo sa catwalk. Ang bawat hakbang nila ay sinasabayan ng sunod-sunod na pagkislap ng mga lente ng kamera na tila mga kidlat na bumubulag sa paningin. Pinanood ni Flor mula sa madilim na sulok ng balcony ang kaniyang sariling mga pangarap na suot ng iba. Ang mga disenyong binuo niya sa ilalim ng gasera, ang mga kulay na kinuha niya mula sa mga ugat ng puno sa Ilocos. Lahat ay naroon, binansagan ng pangalang ilustre. Naramdaman ni Flor ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito takot. Ito ay isang uri ng pait na dahan-dahang nagiging lason. Ang bawat papuri ng mga manonood ay tila sampal sa kaniyang mukha. Nakita niya si Amalia na lumapit sa mga mamamahayag. Ang kanyang boses ay puno ng pagyayabang. Demetrius found his inspiration in the silent landscapes of our country. Ang sabi ni Amalia, habang hinahawakan ang braso ng asawa ng may pagmamay-ari. He worked day and night for this. This collection is our love story woven into fabric. Love story, ang bulong ni Flor. Ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa kaniyang palad. Ang kwentong yan ay binuo sa ibabaw ng aking bangkay. Biglang nagbago ang ilaw sa ballroom. Ang malalakas na spotlight
ay tumutok sa pinto ng VIP entrance. Isang announcer ang nagsalita. Ang kanyang tinig ay puno ng pananabik. Ladies and gentlemen, we are honored to welcome the main benefactor of tonight's gala, the elusive founder of the most talked-about brand, Sinag, the mysterious designer Miss Diwa. Tumigil ang lahat. Ang tanging maririnig sa buong silid ay ang mahinang tunog ng pag-ikot ng mga bentilador at ang mabibilis na hininga ng mga naghihintay. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas si Flor. Nakasuot siya ng isang mahabang terno na gawa sa pinakadalisay na telang inabel. Kulay dugo ng sikat ng araw. Ang bawat galaw niya ay tila isang sayaw ng apoy. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang alon na pumatay sa lahat ng iba pang ilaw sa silid. Hindi siya naglalakad bilang isang bisita. Naglalakad siya bilang ang tunay na may-ari ng gabing iyon. Nang marating niya ang gitna ng sulyap ng lahat, tumigil ang mundo ni Demetrius. Ang baso ng champagne na hawak niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang mga piraso ng bubog ay kumalat, gaya ng kanyang katinuan. Floor? Ang tanging salitang lumabas sa kaniyang mga labi, halos hindi marinig, ngunit sapat upang magdulot ng panginginig sa buong katawan ni Doña Consolacion na nakatayo sa kaniyang tabi. Tumingin si Flor ng diretso sa mga mata ni Demetrius. Walang luha, walang pait. Tanging isang malamig na apoy na tila nagsasabing, "Tapos na ang inyong oras." Ang katahimikan sa ballroom ay tila isang buhay na nilalang, naghihintay sa susunod na mangyayari, habang ang pamilya ilustre ay unti-unting nilalamo ng anino ng babaeng kanilang itinapon. Hindi maaari, patay ka na. Ikaw ay isang alaala na lamang na dapat nang ibaon sa limot. Ang boses ni Doña Consolacion ay binalot ng panginginig. Bagaman pilit niyang pinapanatili ang kaniyang tindig sa gitna ng entablado. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng mapanghamak na tingin, ngayon ay nanlalaki sa takot, habang nakatitig kay Flor na dahan-dahang humahakbang palapit. Ang bawat tunog ng takong ni Flor sa makinis na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikang bumabalot sa buong ballroom. Hindi pinansin ni Flor ang matanda. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakatitig kay Demetrius na hanggang ngayon ay tila isang estatwang hindi makagalaw. Demetrius, ang tawag ni Flor. Ang kaniyang boses ay malumanay, ngunit may talim ng 1,000 karayom. Sinasabi niyo sa harap ng lahat na ang koleksyong ito ay bunga ng iyong paghihirap. Ngunit alam nating dalawa ang katotohanan. Ang bawat hibla ng telang ito ay may sariling tinig, at sa gabing ito, sila ay magsasabi ng totoo. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa gitna ng mga panauhin. Ang mga kamera ay mabilis na itinuon kay Flor. Sa isang senyas niya, ang dambuhalang screen sa likuran ay biglang nagpalit ng imahe. Hindi na ito ang mga pre-recorded na video ng Illustra Fashion Group. Sa halip, lumitaw ang isang serye ng mga macro shot ng mga telang kasalukuyang suot ng mga modelo sa catwalk. Ang bawat tunay na telang inabel na gawa ng mga kamay ni Diwa ay mayroong isang lihim na marka. Ang paliwanag ni Flor habang itinuturo ang screen. Isang espesyal na paraan ng pagkakabit ng mga sinulid na tanging ang mga taga-Ilocos at ang mga nagmamahal sa sining na ito ang nakakaalam. Kung susuriin niyo ang ilalim ng bawat tupi ng mga damit na ito, makikita niyo ang isang borda na hugis ng isang sumisikat na araw, ang tatak ng sinag. Mabilis na lumapit si Flor sa isa sa mga modelo at itinaas ang laylayan ng suot nitong gown. Doon, sa ilalim ng maliwanag na spotlight, kuminang ang isang munting burda ng gintong sinulid na sadyang itinago sa loob ng mga tahi. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. "This is impossible!" Ang sigaw ni Amalia. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit at hiya. "You're a fraud. You probably bribed our seamstresses to put that mark there.
Demetrius, say something. Sabihin mo sa kanila na sayo ang disenyong ito. Ngunit nanatiling pipi si Demetrius. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Alam niya ang bawat kurba ng disenyong iyon dahil nakita niya ang bawat puyat at pagod ni Flor. 5 taon na ang nakalilipas. Alam niya na ang sining na kaniyang ninakaw ay ang tanging bagay na nag-uugnay pa sa kanya sa babaeng kaniyang tinalikuran. Humakbang si Doña Consolacion sa harap ni Flor, pilit na ginagamit ang kanyang awtoridad. Umalis ka rito, Flor. Wala kang karapatang dungisan ang aming pangalan. Utang mo sa amin ang buhay mo dahil pinatira ka namin sa aming pamamahay. Ngumiti si Flor, isang ngiting puno ng kalungkutan. Utang na loob? Iyan ba ang tawag niyo sa pagtapon sa akin sa ulan habang ako ay manganganak na? Iyan ba ang tawag niyo sa pag-agaw sa aking dangal at pagpapalabas na ako ay isang makasalanang ina? Sa sandaling iyon, ang lahat ng telepono sa loob ng ballroom ay sabay-sabay na tumunog. Isang live broadcast mula sa isang sikat na balita ang kumalat. Isang audio recording ng boses ni Doña Consolacion, 5 taon na ang nakalilipas. Malinaw na sinasabing kailangan nilang gamitin ang talento ni Flor bago ito itapon na parang basurang walang silbi. Ang dambuhalang maskara ng pamilya Ilustre ay tuluyan ng nagkapira-piraso sa harap ng buong bansa. Ngunit sa gitna ng kaniyang tagumpay, naramdaman ni Flor ang isang matinding kaba. Isang bodyguard ang mabilis na lumapit sa kanya at bumulong sa kaniyang tainga. "Oh, ma'am, wala po ang mga bata sa sasakyan. May kumuha po sa kanila sa hotel." Ang kislap ng mga kamera at ang ingay ng mga tao ay biglang naglaho sa pandinig ni Flor. Ang kaniyang mundo ay muling naging madilim. Ang kaniyang mga anak, ang tanging dahilan ng kaniyang paglaban, ay muling nasa panganib. Nasaan ang mga anak ko, Konsolasyon? Ang tanong ni Flor. Ang kaniyang boses ay tila isang dagundong ng paparating na bagyo. At ayan, ang kislap ng mga diamante sa aking leeg ay tila mga tinik na biglang humigpit at sumakal sa aking hininga. Sa gitna ng palakpakan at hiyawan ng mga tao para sa aking tagumpay, ang mundo ko ay dahan-dahang gumuho sa isang bulong lamang. Wala ang mga bata. Ang bawat tunog sa paligid, ang pagkakalansing ng mga kubyertos, ang tawanan ng mga elitista, at ang malakas na musika ay tila naging isang malabong ingay na nagmumula sa ilalim ng tubig. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin kay Doña Consolacion. Nakatayo pa rin siya roon, may hawak na baso ng alak, at sa kabila ng kaniyang pagkatalo sa harap ng publiko, isang maliit at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi. Iyon ang ngiti ng isang demonyong alam kung saan sasaksakin ang kaniyang biktima upang masigurado ang pinakamatinding dusa. Nasaan sila, Konsolasyon? Ang aking boses ay gumaralgal, puno ng pait na hinaluan ng nagbabadyang pagsabog. Ilayo mo ang iyong maruruming kamay sa mga anak ko. Humakbang palapit ang matanda. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila amoy ng kamatayan para sa akin. Huwag kang sumigaw, Flor. Nakatingin ang mga tao. Ang kaniyang mahinang bulong, bawat salita ay tila isang patak ng lason. Ang mga Ilustre ay hindi natatalo ng ganoon kadali. Kung gusto mong makitang muli ang iyong mga bastardo, alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Bawiin mo ang lahat ng sinabi mo. Sabihin mong nagkamali ka lang. Isalba mo ang aming kumpanya o isakripisyo mo ang iyong mga anak. Naramdaman ko ang pagmamanhid ng aking mga daliri. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang dambuhalang tambol na nagbababala ng panganib. Gusto ko siyang saktan. Gusto kong bawiin ang bawat sakit na ibinigay niya sa akin. Ngunit ang imahe ni Nalito at Lina na natatakot at umiiyak ang tanging nanatili sa aking isipan. Flor, anong nangyayari? Ang tanong ni Demetrius habang papalapit sa amin. Ang kaniyang mukha ay puno ng pagkalito. Hindi ko siya sinagot.
Marahas kong tinalikuran ang ningning ng ballroom. Wala akong pakialam sa aking terno na sumasayad sa sahig. Wala akong pakialam sa mga reporter na humahabol sa akin at nagtatanong tungkol sa aking revelasyon. Ang tanging mahalaga ay ang malamig na hangin sa labas ng hotel habang mabilis akong tumatakbo patungo sa parking lot. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila isang habulan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Narating ko ang van kung saan dapat naghihintay ang aking mga anak. Ngunit ang pinto nito ay nakabukas at ang loob ay walang laman, kundi ang katahimikang nakakabingi. Sa upuan, nakita ko ang maliit na laruang kawayan ni Lito, ang paborito niyang kabayo na ginawa ni Lola Saling. Dahan-dahan ko itong kinuha. Ang kanyang maliit na laruan ay malamig sa aking palad. Dito ko naramdaman ang unang patak ng luha. Isang luhang hindi para sa aking sarili, kundi para sa dalawang inosenteng buhay na nadamay sa digmaang hindi naman nila ginusto. Patawarin niyo ako, Lito. Lina. Ang aking bulong habang mahigpit na niyayakap ang laruan sa aking dibdib. Ang aking katawan ay nanginginig sa gitna ng kadiliman ng parking lot, ngunit sa ilalim ng aking takot, isang matigas na kapasyahan ang nabuo. Hindi na ako ang mahinang babaeng itinapon niyo sa ulan. Kung kailangan kong maging isang halimaw upang mabawi ang aking mga anak, gagawin ko. Biglang tumunog ang aking telepono sa loob ng aking pitaka. Isang hindi kilalang numero. Ang bawat ring nito ay tila isang tibok ng oras na paubos na. Nang sagutin ko ito, hindi boses ni konsolasyon ang aking narinig, kundi ang mahinang hikbi ng isang bata. Nanay, natatakot po kami. Lina! Lina, nasaan kayo? Ang aking sigaw. Ngunit bago pa man makasagot ang aking anak, isang malalim at baritonong boses ng isang lalaki ang pumalit. Nasa mabuti silang kamay floor. Ngunit kung gusto mo silang manatiling ligtas, pumunta ka sa lumang warehouse sa Pier 4. Mag-isa ka lang. Kapag may nakita kaming kahit isang pulis, hindi mo na sila muling mayayakap. Pinatay ang tawag. Ang tanging narinig ko na lamang ay ang malakas na pintig ng aking sariling puso at ang malayo at malungkot na tunog ng sirena sa gitna ng gabi sa Maynila. Nasaan ang tapang ko kung ang aking mga anak ay hawak na ng mga taong walang kaluluwa? Mayroon pa bang puwang ang katarungan sa mundong ito na laging pinapaboran ang masasama? Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asido sa aking puso habang tinatahak ko ang madilim na kalsada patungo sa Pier 4. Ngunit bago ko marating ang bukana ng madilim na pantalan, isang pamilyar na sasakyan ang biglang humarang sa aking daraanan. Ang tunog ng pagkiskis ng goma sa semento ay tila isang matalim na hiyaw sa gitna ng katahimikan, dahilan upang bigla akong mapahinto. Bumaba si Demetrius mula sa sasakyan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang kurbata ay maluwag, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng desperasyon na hindi ko kailanman nakita noong kami ay magkasama pa. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at tila bapasan niya ang buong mundo. Floor! Sandali! Mag-usap tayo! Ang kanyang sigaw, ang kanyang boses, ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagsisisi. Tiningnan ko siya ng may halong pandidiri. Wala tayong dapat pag-usapan, Demetrius. Hawak ng ina mo ang aking mga anak. Kung mayroon ka pang natitirang kahit katiting nahiya sa iyong katawan, umalis ka sa harap ko bago pa kita magawang saktan. Humabol siya at hinawakan ang aking braso, ngunit marahas ko itong iwinaksi. Please, Floor. Hindi ko alam na gagawin ni Mama ito. Nalaman ko lang nang makita ko ang mga tauhan niya na umaalis sa hotel. Sinubukan ko siyang pigilan, pero alam mo kung paano siya. Ang utang na loob ko sa kanya, ang obligasyon ko sa pamilya. Utang na loob. Ang aking boses ay pumailan lang, puno ng pait na tila lason. Iyan ba ang palagi mong idinadahilan, Demetrius? Ang tanikala ng iyong pagiging duwag
ay tinatawag mong utang na loob? Sa loob ng 5 taon, nanatili kang bulag dahil mas madaling sumunod sa kanya kaysa ipaglaban ang tama. Pinanood mo kaming itapon sa ulan dahil sa obligasyon na yan. Lumuhod si Demetrius sa harap ko, sa gitna ng madilim at maruming kalsada. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak, humahalo sa alikabok ng semento mo. Patawarin mo ako, Floor. I was weak. I was a coward, but please let me help you. Alam ko kung nasaan ang warehouse na yon. Hindi mo kayang mag-isa. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Ang aking puso ay tila isang batong hindi na kayang tablan ng kanyang mga luha. Ang tulong mo ay katulad ng iyong pag-ibig. Dumadating kung kailan huli na ang lahat. Ang pagiging duwag ay hindi isang pagkakamali, Demetrius. Isa itong desisyon. At sa bawat sandali na pinipili mong manahimik, pinipili mong maging kasabwat ng iyong ina. Inilabas ko ang aking telepono. Ang screen nito ay nagliliyab sa gitna ng kadiliman. Gusto mo bang malaman kung ano ang tingin sa iyo ng iyong ina? Gusto mo bang malaman kung ano ang tingin niya sa akin? Pinindot ko ang play sa isang audio file. Isang file na hindi ko pa inilalabas sa publiko. Ang pinakamatalim na sandata na itinatago ko para sa huling sandali. Ang boses ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa paligid, malinaw at talamak sa kanyang kalupitan. Huwag kang mag-alala, Demetrius. Ang babaeng yan ay parang isang asong gala lamang. Pakakainin mo, gagamitin mo ang kaniyang lakas. At kapag wala na siyang silbi, itatapon mo siya sa kalsada kung saan siya nararapat. Hindi siya tao, Demetrius. Isa lamang siyang kagamitan upang masigurado ang ating yaman. Kapag nakuha na natin ang mga disenyo niya, sisiguraduhin kong kahit ang kanyang mga anak ay hinding-hindi niya na makikita muli. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ni Demetrius. Ang kaniyang buong katawan ay nanginig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sa katotohanang ang kanyang sariling ina, ang arkitekto ng kanyang pagkawasak. Iyan ang pamilyang ipinaglalaban mo, ang aking malamig na bulong habang dahan-dahang lumalakad palayo sa kanya. Iyan ang tanikalang pinili mong isuot sa halip na ang koronang inalay ko sa iyo noon. Iniwan ko siyang nakaluhod sa gitna ng kalsada, isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa kanyang sariling kahinaan. Ngunit habang papalapit ako sa anino ng warehouse, ang aking isipan ay napuno ng isang bagong katotohanan. Ang tunay na kalaban ay hindi lamang si Konsolasyon, kundi ang sistema ng kasinungalingan na binuo nila ng magkasama. Bakit kung kailan gumuho na ang lahat, saka lamang nagkaroon ng lakas ang mga taong duwag na humingi ng tawad? Sapat ba ang pagsisisi upang bayaran ang 5 taon ng dusa at ang panganib na kinakaharap ng aking mga anak ngayon? Sa gabing iyon, hindi lamang ang ulan ang bumuhos sa kalye ng Maynila. Bumuhos din ang katotohanang matagal nang itinago sa ilalim ng mga dambuhalang kasinungalingan. Habang ako ay nakatayo sa harap ng madilim na warehouse sa Pier 4, ang aking telepono ay patuloy na nanginginig sa loob ng aking bulsa. Hindi ito tawag mula sa mga kidnapper, kundi ang dagundong ng libu-libong tinig ng mga taong nagising sa katotohanan. Ang bawat pagtunog ng mga cellphone sa buong bansa ay tila isang babala na ang oras ng mga ilustre ay tapos na. Ang audio recording na aking inilabas ay tila isang apoy na mabilis na kumalat sa bawat sulok ng social media. Ang boses ni Doña Consolacion, puno ng pandidiri at kawalan ng puso, ay naging isang pambansang kahihiyan. Ang mga dating tagahanga ng Illustre Fashion Group ay naging kanilang mga pinakamatinding kritiko. Ang hiya na siyang pinakatatagutagong kayamanan ng kanilang pamilya ay naging isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanilang dangal sa harap ng buong bayan. Sa loob ng mansyon ng mga ilustre, ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na sumasakal sa hininga ni Doña Consolacion. Nakaupo siya sa kanyang silyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig
habang pinapanood sa telebisyon ang balita tungkol sa pag-pull out ng mga investors at ang pagbaba ng halaga ng kanilang mga shares sa stock market. Ang kanyang kumpanya na itinayo niya sa ibabaw ng pawis at luha ng iba ay tila isang dambuhalang gusaling gumuho ng walang pasintabi. Hindi ito maaari. Hindi ito pwedeng mangyari sa akin. Ang kaniyang mahinang hiyaw, ang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Ngunit ang kaniyang pag-iisa ay nabasag nang pumasok ang kaniyang mga kasambahay, mga taong matagal niyang minaltrato, upang ibalik ang kanilang mga uniforme at umalis ng walang pasabi. Ang katarungan ay hindi lamang nanggaling sa korte, kundi sa mismong mga taong kaniyang itinuring na mas mababa sa kanya. Samantala, sa labas ng warehouse, naramdaman ko ang paglapit ng isang anino. Akala ko ay isa ito sa mga tauhan ni Konsolasyon, ngunit nang tumama ang liwanag ng buwan, nakita ko si Amalia. Ang kaniyang mukha ay wala ng bakas ng kayabangan, tanging isang malamig at kalkuladong ekspresyon ang nanatili. "Huwag kang matakot, Flor." Ang kaniyang boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi ako narito para sa kanila. Narito ako para sa aking sarili. Ang pamilya Ilustre ay isang lumulubog na barko at wala akong balak na sumama sa kanilang paglamon ng dagat. Inabot sa akin ni Amalia ang isang maliit na memory drive. Diyan nakapaloob ang lahat ng ebidensya ng kanilang tax evasion at ang mga pekeng dokumentong ginamit nila laban sa iyo noong nakaraang 5 taon. Ibinibigay ko ito sa iyo, kapalit ng isang bagay. Huwag mo akong idadamay sa pagbagsak nila. Ang aking pamilya ay may sariling pangalan na dapat protektahan. Tiningnan ko ang maliit na bagay sa aking palad. Ang katotohanan ay may sariling paraan ng paglabas at madalas ay nanggagaling ito sa mga taong hindi natin inaasahan. Ang pagkakanulo ni Amalia sa kaniyang sariling asawa at biyenan ang huling pako sa kabaong ni mga Ilustre. Ang mga anak ko, Amalia, nasaan sila? Ang aking tanong, ang boses ko ay halos magmakaawa na. Itinuro ni Amalia ang pintuan ng warehouse. Nasa loob sila. Pero mag-ingat ka, Flor. Ang taong nasusukol ay handang manakit ng kahit sino, kahit ang sarili niyang dugo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng Pier 4 ay nabasag ng tunog ng paparating na mga sasakyan ng pulis. Hindi ako ang tumawag sa kanila, kundi ang libo-libong mamamayan na nabagabag ng katotohanan at nagnanais na makitang ligtas ang isang ina at ang kaniyang mga anak. Ang buong bayan ay naging aking mga saksi at ang kanilang galit ay naging aking lakas. Dahan-dahan kong itinulak ang mabigat na pinto ng warehouse. Ang amoy ng kalawang at dagat ay humalo sa matinding kaba sa aking dibdib. Sa gitna ng dilim, nakita ko ang 2 maliliit na anino na nakaupo sa ibabaw ng mga lumang kahon, yakap-yakap ang isa't isa. "Nanay," ang sabay na hiyaw ni Nalito at Lina. Ngunit bago ko sila marating, isang anino ang lumabas mula sa likuran nila. Hawak ang isang matalim na bagay na kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang mukha nito ay hindi na mukha ng isang tao, kundi mukha ng isang halimaw na wala nang mawawala. Sino ang huling hahadlang sa pagyakap ni Flor sa kaniyang mga anak at hanggang saan aabot ang desperasyon ng isang pamilyang tuluyan ng itinakwil ng bayan? Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang dambuhalang yabag na sumasabay sa aking paghakbang patungo sa gitna ng madilim na bodega. Ang amoy ng kinalawang na bakal at maalat na simoy ng dagat ay tila sumasakal sa aking lalamunan. Ngunit ang tanging nakikita ko ay ang 2 maliliit na aninong nakaupo sa ibabaw ng mga lumang kahon. "Nanay," ang mahinang tawag ni Lina. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa takot na tila isang munting ibon na nawawala sa gitna ng bagyo. Ngunit bago ko sila marating,
Isang matangkad na lalaki ang lumabas mula sa anino. Ang pinagkakatiwalaang driver at tauhan ni Doña Consolacion. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay tila mga mata ng isang hayop na nasusukol sa kanto. Hawak niya ang isang matalim na balisong na kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilyang kumukurap-kurap sa itaas. "Huwag kang lalapit, Flor!" Ang kaniyang hiyaw. Ang boses ay garalgal dahil sa desperasyon. Wala na akong pera. Na-freeze ang lahat ng account ng mga ilustre. Paano ang pamilya ko? Paano ang pangako ng matandang iyon sa akin? Naramdaman ko ang lamig na gumagapang sa aking likuran, ngunit sa halip na manginig, isang matigas na kapasyahan ang lumitaw sa aking dibdib. "Ibitaw mo ang kutsilyo, Mang Isko. Ang pamilya mo ay hindi mapapakain ng kasalanan. Ang matandang yon ay hindi ka ililigtas. Tingnan mo ang iyong sarili. Iniwan ka niya sa gitna ng apoy, habang siya ay nagtatago sa kanyang mansyon." Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pintuan ng bodega at pumasok si Demetrius. Ang kanyang muka ay putlang-putla at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Isko, bitawan mo sila. Ako ang harapin mo, huwag ang mga anak ko." Ang pagkagulat sa mukha ni Isko ay nagbigay sa akin ng isang segundong pagkakataon. Mabilis akong sumugod at niyakap ang aking mga anak. Inilalayo sila sa panganib habang ang katawan ko ang nagsisilbing kalasag nila. Ang tunog ng pagbagsak ng mga bakal na tubo sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong paligid nang sugurin ni Demetrius si Isko. Hindi ito isang eksena sa pelikula. Ito ay isang magulo at masakit na pagtutuos ng dalawang lalaking kapwa naging biktima ng sarili nilang mga maling desisyon. Sa huli, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay tuluyang lumunod sa ingay ng labanan. Ang asul at pulang ilaw ay gumuhit sa mga pader ng bodega, hudyat ng pagtatapos ng mahabang gabi. Naramdaman ko ang maliliit na kamay ni Ninalito at Lina na mahigpit na nakakapit sa aking leeg. Ang kanilang mga hikbi ay unti-unting humuhupa sa aking balikat. Ligtas na sila. Sa wakas, ligtas na sila. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga ilustre, ang katahimikan ay tila isang dambuhalang kumot na sumasakal kay Doña Consolacion. Nakaupo siya sa kanyang mamahaling silyon, nakaharap sa dambuhalang telebisyon na nagpapakita ng kanyang sariling mukha sa bawat balita. Ang mga salitang fraud, tax evasion, at kidnapping ay tila mga palasong tumatama sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay upang abutin ang isang baso ng tubig. Ngunit ang kanyang mga daliri ay biglang nawalan ng lakas. Ang kristal na baso ay dahan-dahang dumulas at bumagsak sa makapal na alpombra nang walang ingay. Ngunit ang tubig na kumalat ay tila simbolo ng kanyang kapangyarihang unti-unting naglalaho. Naramdaman niya ang isang matinding pamamanhid sa kanang bahagi ng kanyang mukha. Sinubukan niyang sumigaw, tawagin ang kanyang mga kasambahay o si Demetrius, ngunit ang tanging lumabas sa kaniyang mga labi ay isang mahinang ungol. Ang dambuhalang mansyon ay naging isang napakalawak na bilangguan. Walang sumagot, walang dumating. Lahat ng taong kaniyang minaltrato at ginamit ay tuluyan ng lumisan. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kaniyang mga alaala at kasalanan. Habang ang kaniyang paningin ay unti-unting nagdidilim at ang kaniyang katawan ay dahan-dahang tumatagilid sa silyon, ang huling imaheng nakita niya sa kaniyang isipan ay ang mukha ni Flor, ang babaeng kaniyang hinamak, na ngayon ay malaya at masaya sa piling ng kaniyang mga anak. Iyon ang huling hagulgol ni Consolacion, isang hagulgol na walang tunog. Isang pagdurusa na walang nakakarinig, sa gitna ng isang kahariang gawa, sa buhangin na tuluyan ng tinangay ng malakas na alon ng katarungan. Ang amoy ng sariwang lila at dampi ng malamig na hangin sa loob ng aking bagong workshop sa vegan ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa aking mga sugat.
Isang linggo na ang lumipas mula nang matapos ang madilim na gabi sa Pier 4. Ngayong hapon, ang langit ay muling nagbabadyang umiyak, ang mga ulap ay kulay abo, at ang hangin ay may dalang pamilyar na bigat. Hawak ko ang isang mahabang piraso ng telang inabel, hinahaplos ang bawat hibla nito na tila ba ito ang aking sariling balat. Ang bawat tahi ay matibay, hindi katulad ng mga pangakong madaling mapunit. Napatigil ang aking kamay nang marinig ko ang dahan-dahang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng aking tindahan. Sa pagitan ng mga patak ng ulan na nagsisimulang lumikha ng isang malungkot na musika sa bubungang lata, nakita ko ang isang anino sa labas ng pintuang salamin. Isang anino na kabisado ng aking puso, ngunit kinasusuklaman na ng aking diwa. Bumukas ang pinto at pumasok ang lamig ng ulan. Kasama si Demetrius. Wala na ang kanyang marangyang tuxedo, wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Ang kanyang suot na polo ay basang-basa, dumidikit sa kanyang katawan na tila isang mabigat na pasanin. Ang kanyang mga mata ay namumula at may malalim na itim sa ilalim, bakas ng mga gabing walang tulog at pusong puno ng pagsisisi. Floor! Ang kaniyang boses ay halos hindi marinig. Hinaluan ng panginginig ng kaniyang buong katawan. Hindi ako sumagot. Ipinagpatuloy ko ang pagtiklop sa telang hawak ko. Ang aking mga kilos ay kalmado at walang pagmamadali. Ang bawat lupi ng tela ay tila isang pader na itinatayo ko sa pagitan naming dalawa. Anong ginagawa mo rito, Demetrius? Wala na ang iyong ina upang utusan ka. Wala na rin ang iyong kumpanya upang protektahan ka. Ang aking malamig na pahayag, hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Biglang narinig ang tunog ng pagbagsak ng kaniyang mga tuhod sa sahig. Sa gitna ng aking workshop, lumuhod si Demetrius. Ang kaniyang mga kamay ay nakasapos sa kaniyang mukha, habang ang kaniyang mga balikat ay nanginginig sa pagitan ng mga hikbi. Ang makisig na tagapagmana ng mga ilustre ay isa na lamang ngayong basang-basang lalaki na humihingi ng limos ng patawad. Patawarin mo ako, Floor. I am a monster. I lost everything. My family, my dignity, my soul. Pero please, huwag mo namang ipagkait sa akin ang mga anak ko. Hayaan mo akong bumawi sa kanila. Hayaan mo akong maging ama ni Nalito at Lina. Ang kaniyang pagsusumamo, ang boses ay punong-puno ng pait. Ang pagiging ama, Demetrius, ay hindi isang titulong nakukuha sa pagluhod sa gitna ng ulan. Ang aking mahinahong bulong, ngunit bawat salita ay may talim ng isang matalas na gunting. Ama ka ba noong hinayaan mo silang isilang sa isang maruming tramsa habang ikaw ay nagsasaya sa iyong kasal? Ama ka ba noong pumayag kang tawagin silang bastardo ng iyong ina? I was stupid. I was under my mother's spell. Ang kaniyang depensa, habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng aking damit. Mabilis akong umatras. Tila ba ang kaniyang hawak ay isang dumi na ayaw kong dumikit sa aking balat. Ang spell na sinasabi mo ay ang iyong sariling kasakiman, Demetrius. Pinili mo ang yaman kaysa sa amin. Pinili mo ang katahimikan kaysa sa katotohanan. Ang mga anak ko ay may ama. Ang kanilang ama ay ang aking katatagan, ang pagmamahal ni Lola Saling at ang bawat tahi ng telang ito na bumuhay sa kanila. Ikaw ay isa lamang estranghero na nagkataong may kaparehong dugo. Tumayo siya ng dahan-dahan, ang kanyang mukha ay tila isang tuyong lupa na walang pag-asa. Habang siya ay papaalis, lumingon siya sa huling pagkakataon. Kahit anong gawin mo, Floor, dumadaloy ang dugo ko sa kanila. At sisiguraduhin kong ang iyong ugali ay hinding-hindi nila mamamana. Ang aking huling tugon bago isara ang pinto. Nang muling bumalik ang katahimikan sa loob, pumasok si Lola Saling mula sa kusina. May hawak na isang lumang kahon na gawa sa nara. Ang kaniyang mukha ay seryoso, tila may isang lihim na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng kaniyang saya. Floor, anak,
Bago mo tuluyang isara ang pinto ng iyong nakaraan, may kailangan kang malaman tungkol sa tunay mong pinagmulan. Ang mahinang sabi ni Lola Saling habang inilalapag ang kahon sa mesa. Hindi ka lang isang mananahi na napadpad sa aking pintuan. May dahilan kung bakit ang iyong mga kamay ay marunong humabi ng mga disenyong tanging ang mga maharlika ng hilaga lamang ang nakakaalam. Naramdaman ko ang isang kakaibang kaba. Isang lihim na tila mas malaki pa sa pagbagsak ng mga ilustre. Isang katotohanang maaaring magbago sa lahat ng alam ko tungkol sa aking sarili. Sino nga ba ang tunay na nagpadala ng mga suporta para sa aking mga anak? At ano ang nakatago sa loob ng kahon ni Lola, saling na mag-uugnay sa akin sa isang mundong kailanman ay hindi ko inakalang kabilang ako? Ang dahan-dahang pagbukas ng takip ng lumang kahon na gawa sa Nara ay tila pagbukas ng isang pinto patungo sa isang mundong kailanman ay hindi ko inakalang kabilang ako. Ang amoy ng tuyong dahon ng pandan at lumang papel ay humalo sa hangin ng gabi habang inilalantad ni Lola Saling ang mga dokumento at isang gintong agnos na may nakaukit na disenyo ng isang matandang hari ng Hilaga. Ang bawat salitang nakasulat sa mga liham ay tila isang kumpas na nagtuturo sa akin pabalik sa aking tunay na tahanan. Ang iyong ina, Flor, ay hindi isang hamak na katulong lamang. Ang simula ni Lola Saling. Ang kaniyang boses ay puno ng pait at paggalang. Siya ang nag-iisang anak ng pinakamayamang pamilya ng mga manghahabi sa Abra na piniling tumakas at mamuhay ng simple dahil sa pag-ibig. Ang mga perang natatanggap mo sa loob ng 6 na taon ay hindi galing sa mga ilustre. Galing iyon sa isang trust fund na ipinatayo ng iyong lolo bago siya pumanaw sa pag-asang isang araw ay mahahanap ka ng kaniyang mga abogado. Naramdaman ko ang pagtulo ng aking mga luha, ngunit hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng isang pagkilala sa sarili. Sa loob ng 5 taon, naniwala ako sa kasinungalingan ni Doña Consolacion na ako ay walang kwenta, na ako ay galing sa putik. Ngunit ang totoo, ang dugo ng mga maharlikang manghahabi ang nananalaytay sa aking mga ugat. Ang sining na aking ginagawa ay hindi lamang isang paraan ng pagbangon, kundi isang pamana na matagal nang naghihintay na muling mabuhay. Lumipas ang mga buwan at ang sinag ay hindi na lamang isang maliit na tindahan sa Vigan. Sa tulong ng aking nakuha na mana, itinayo ko ang Sinag Foundation, isang malawak na sentro para sa mga kababaihang inabandona, inapi, at nawalan ng pag-asa. Dito, ang tunog ng paghahabi ay hindi lamang kumpas ng trabaho, kundi kumpas ng paggaling ng mga sugatang puso. Nakita ko ang sarili ko sa bawat babaeng pumapasok sa pinto. Ang kanilang mga balikat na dati ay laging nakayuko, ngayon ay dahan-dahang tumatayo ng tuwid habang natututuhan nilang dumaan ang mga sinulid sa kanilang mga daliri. Isang hapon, habang pinagmamasdan ko ang mga bata na naglalaro sa hardin ng foundation, nakatanggap ako ng isang balita tungkol kay Doña Consolacion. Ang matanda ay nananatiling nakahiga sa isang pampublikong ospital, hindi makapagsalita at hindi makagalaw. Ang kaniyang dambuhalang mansyon ay narimata na ng bangko at ang lahat ng kaniyang mga alahas ay naibenta na upang bayaran ang kaniyang mga utang sa gobyerno. Si Demetrius naman ay balitang nagtatrabaho na bilang isang encoder sa isang malayong lalawigan, namumuhay ng payak at malayo sa marangyang mundong dati niyang kinabaluan. Wala na akong nararamdamang galit. Ang poot na dati ay sumasakal sa akin ay napalitan na ng isang malalim na katahimikan. Napagtanto ko na ang pinakamatinding parusa para sa mga taong sumira sa iyo ay hindi ang makita silang nagdurusa, kundi ang makita nilang namumuhay ka ng masaya at matagumpay nang wala sila. Nanay, tingnan mo po ang ginawa kong disenyo. Ang masayang sigaw ni Lito habang ipinapakita ang isang maliit na drawing ng isang malawak na bukirin
at isang bahay na puno ng ilaw. Niyakap ko ang aking mga anak ng mahigpit. Ang kanilang mga tawa ay tila isang awit ng tagumpay na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang sinag ay hindi na lamang isang tatak ng damit. Ito na ang simbolo ng aking pagkatao, isang liwanag na hindi kailanman muling mapapatay ng kahit anong bagyo o dilim ng kahapon. Dito sa gitna ng aking bagong buhay, naramdaman ko ang dahan-dahang pagkawala ng huling hibla ng pait mula sa aking puso. Handa na ako sa huling yugto ng aking kwento, kung saan ang lahat ng luha ay tuluyan ng matutuyo at ang tanging mananatili ay ang liwanag ng isang bagong umaga. Ano ang huling aral na iiwan ng kwentong ito para sa mga taong patuloy na lumalaban? At paano tuluyang magtatapos ang paglalakbay ni Flor mula sa anino patungo sa kaniyang sariling trono? Ang bawat hakbang ng mga modelo sa ibabaw ng entablado ay hindi lamang pagpapakita ng kagandahan ng telang Inabel, kundi isang martsa ng tagumpay para sa bawat pusong dating sugatan. Sa gabing ito, ang Grand Ballroom ay hindi na puno ng mga taong naghahanap ng pagkakamali, kundi ng mga taong nagnanais sumaksi sa muling pagsilang ng isang sining. Ang bawat disenyo ng sinag na dumadaan sa ilalim ng mga spotlight ay nagdadala ng kwento ng bawat babaeng naging bahagi ng aking foundation. Mga ina na inabandona, mga anak na nawalan ng gabay, at mga mananahi na muling nahanap ang kanilang halaga. Nakatayo ako sa gilid ng kurtina, pinagmamasdan ang bawat detalye. Ang tunog ng paghampas ng mga kahoy na panghabi na ginamit naming background music ay tila isang tibok ng puso na nagpapaalala sa akin kung saan ako nanggaling. Wala na ang kaba. Wala na ang pangangailangang patunayan ang aking sarili sa ibang tao. Ang katahimikang nananahan sa aking dibdib ay ang uri ng kapayapaang hindi mabibili ng kahit anong yaman ng mga ilustre. Nanay, ikaw na po ang susunod. Ang mahinang bulong ni Lina habang hinihila ang laylayan ng aking damit. Nilingon ko ang aking mga anak. Si Lito ay nakasuot ng isang barong na ako mismo ang humabi, at si Lina ay tila isang munting diwata sa kaniyang bestidang kulay ginto. Hinawakan ko ang kanilang mga kamay, ang kanilang maliliit na palad ay mainit at puno ng buhay. Sila ang aking pinakadakilang obra, ang aking mga sinulid na nag-uugnay sa akin sa hinaharap na puno ng liwanag. Habang naglalakad kami patungo sa gitna ng entablado, ang lahat ng tao ay tumayo at nagbigay ng isang masigabong palakpakan. Ngunit sa sandaling iyon, ang aking isipan ay lumipad pabalik sa gabing iyon, sa labas ng hotel, sa ulan, sa pait, at sa malamig na semento. Naalala ko ang bawat tusok ng karayom na nagpadugo sa aking mga daliri at ang bawat luhang pumatak sa telang aking tinatahi. Napagtanto ko na ang bawat sakit na yon ay kailangan upang mabuo ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng lahat. Sa dulo ng runway, tumigil ako at tumingin sa malayo. Alam ko na sa isang sulok ng mundong ito, ang pamilya ilustre ay isa na lamang anino ng kahapon. Ang kanilang mga kasinungalingan ay tuluyan ng nilamon ng katotohanan. Ngunit hindi ko na sila kailangang tingnan pa ng may puot. Ang pagpapatawad na aking nahanap ay hindi para sa kanila, kundi para sa aking sariling kaluluwa, upang hindi na ako muling maging bilanggo ng kanilang mga kasalanan. Ang sinag ay hindi lamang tungkol sa tela. Ang aking pahayag sa harap ng mikropono, ang aking boses ay malinaw at hindi nanginginig. Ito ay tungkol sa kakayahan nating dumaan sa pinakamadilim na gabi at muling bumangon ng mas maliwanag. Ang bawat isa sa inyo ay may sariling habi, at kahit gaano pa ito kapunit, may kapangyarihan kayong ayusin ito at gawing isang obra maestra. Nang matapos ang programa, nilapitan ako ni Lola Saling at niyakap ako ng mahigpit.
Tapos na ang paghahabi ng iyong nakaraan, Flor. Handa ka na para sa isang bagong disenyo. Ngumiti ako at tumingala sa kalangitan. Ang mga bituin ay tila mga munting tahi ng liwanag sa isang dambuhalang telang asul. Wala ng lalaki na kailangang sumalba sa akin. Wala ng kumpanya na magdidikta ng aking halaga. Ako si Flor, ang mananahi ng aking sariling tadhana, ang reyna ng aking sariling kaharian, at ang liwanag na kailanman ay hindi na muling matatakpan ng dilim. Ang huling hibla ng aking dusa ay tuluyan ng naputol. Iniiwan ang isang buhay na malaya, buo, at higit sa lahat, puno ng tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na nagsisimula sa pagtanggap sa sarili bago ito ibahagi sa iba. Ang sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga bintanang kapis ng aking mansyon sa Bigan ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan. Habang tinitingnan ko ang payapang paligid, naririnig ko ang pamilyar at ritmikong tunog ng mga habihan mula sa silong, isang tunog na tila isang dambuhalang orasan na nagbibigay ng buhay sa bawat sandali. Hindi na ito tunog ng paghihirap. Ito na ang awit ng kalayaan at ng sining na nagmula sa mga kamay na dati ay pinaniniwalaang walang halaga. Lumipas ang panahon at ang bawat sugat na iniwan ng pamilya, ilustre, ay naging mga pilat na lamang na nagsisilbing medalya ng aking katatagan. Si Doña Consolacion ay nananatiling bilanggo ng kaniyang sariling katawan sa loob ng isang tahimik na nursing home kung saan ang kaniyang tanging kasama ay ang mga anino ng kaniyang nakaraan. Walang diamante, walang mansyon, at walang sinumang sumasamba sa kaniyang kapangyarihan. Si Demetrius naman ay tuluyan ng nabaon sa limot ng mundong dati niyang pinagharian, namumuhay sa isang tahimik na pagsisisi na tila isang tahi na hindi kailanman matatapos. Ngunit para sa akin, ang tunay na katarungan ay hindi ang pagbagsak nila, kundi ang aking pagbangon ng mas matayog kaysa sa kanilang mga pangarap. Sa bawat gabi na niyayakap ko sina Lito at Lina, nararamdaman ko ang kumpas ng isang buhay na buo at hindi na nangangailangan ng kahit anong validation mula sa iba. Ang aming pamilya ay hindi binuo sa pangalan ng isang lalaki, kundi sa tibay ng isang inang natutong tahiin ang sarili niyang kapalaran mula sa mga piraso ng kanyang pagkawasak. Naitanong ko sa aking sarili, napatawad ko na ba sila? Ang sagot ay isang tahimik na pagngiti sa hangin. Napatawad ko na ang aking sarili sa pananatili sa dilim ng matagal. At sa pagpapatawad na yon, nawalan na ng kapangyarihan ang kanilang mga alaala. Nasaktan ako. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahan nating manatiling buo sa gitna ng anumang bagyo. Ang aral na nais kong iwan sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ay simple lamang. Huwag niyo kailanman hahayaan na ang ibang tao ang humawak ng karayom ng inyong buhay. Ang bawat luha ay maaaring maging tina para sa isang mas magandang kulay at ang bawat pait ay maaaring maging matibay na hibla para sa isang mas matatag na bukas. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa dangal na nananatiling malinis kahit dumaan sa putikan. Dito nagtatapos ang aking habi. Ang huling hibla ng sinag ay mailap ngunit maliwanag, nagpapaalala na sa bawat paglubog ng araw, laging may pangako ng isang bagong umaga na tayo mismo ang may gawa. Sa ilalim ng malawak na kalangitan, ang bawat bituin ay naging saksi sa muling pagkabuo ng pagkatao ni Flor. Isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko sa anino ng iba. Mga mahal kong tagapakinig, aking mga kaibigan, at mga kapatid sa paglalakbay na ito, maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig hanggang sa huling hibla ng ating kwento. Habang hinahabi ko ang bawat salita, lalo na sa bahaging marahas na itinapon si Flor sa ulan habang manganganak na, at ang pait na makitang suot ng iba, ang traheng pinuyat niya ng 3 gabi, ay hindi ko rin mapigilang manginig ang puso sa matinding emosyon. Ang kwentong ito
ay hindi lamang basta imahinasyon. Ito ay bunga ng malalim na pagninilay at alay ko sa bawat babaeng nakaramdam na sila ay naging parang basahan lamang sa kamay ng iba. Ang katotohanan ay marami pang floor sa ating paligid at ang kanilang tahimik na tagumpay ang nagbibigay sa atin ng tunay na kahulugan ng pag-asa. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Flor na tuluyang isara ang pinto kay Demetrius? O naniniwala kayo na sapat na ang kaniyang pagluhod sa ulan upang bigyan siya ng pangalawang pagkakataon? Gusto ko ring malaman, nasaan kayo at ano ang inyong ginagawa habang pinapakinggan ang ating audio drama? Marahil ay naguhugas kayo ng pinggan, naglilinis ng bahay, o kasalukuyang nagpapahinga mula sa isang mahabang araw. Huwag kayong mahiya, mag-iwan kayo ng komento at ibahagi ang inyong sariling kwento. Dito sa ating munting tambayan, laging may handang makinig sa inyong boses. Huwag niyo ring kalimutang pindutin ang like at i-share ang video na ito upang makapaghatid tayo ng lakas at liwanag sa iba pang mga pusong nangangailangan. Tandaan niyo, ang inyong buhay ay parang telang inabel. Maaring may mga bahaging nagusot at tila nasira ng tadhana. Ngunit sa bawat muling paghawak niyo sa karayom ng inyong katatagan, kayo ang may kapangyarihang tahiin ang isang bukas na mas maningning pa sa kahapon. Manatiling matatag at palaging piliin ang inyong sariling kapayapaan. Pamagat ng kwento, ang habi ng katatagan mula sa anino ng kahapon. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang. Nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.